Ano po yung mga requirements? Ayan, ito yung sa mga magpapakabit ng kuryente sa Meralco. Ayan, kung bagong kuha nyo lang ng bahay nyo. So, ang pinakaunang requirement na kailangan mong dalhin sa may Meralco kapag mag-a-apply ka ng connection is yung valid ID. Ayan, so kung nakapangalan sa iba yung property and ikaw lang yung magpa-process, ganyan, kailangan mo din of course ng valid ID ng magpa-process. Ayan, valid ID ng owner, valid ID ng magpa-process, and then authorization letter na ino-authorize ka nung owner na ikaw yung magpa-process ng mga papeles, ganyan. And then, kailangan nyo ng authority to move in kung nakatira kayo sa subdivision, ganyan. And then, kailangan nyo ng copy ng titulo, ayan, titulo ng lupa or bahay. And then, another one is, kailangan nyo ng copy ng deed of sale. So, yung mga nabanggit ko na requirements is, mas okay kung ipapa-photocopy nyo na siya. And then, kapag pag na-check na ni Meralco yan, i-schedule nila kayo for inspection. So, yung inspection na yon is, parang structural inspection lang naman, titignan ng inspector kung meron bang nakatayo na bahay doon sa may property na nakalagay doon sa may title ninyo. So, since kami, mga B, ayan, sa Lumina kasi kami, syempre subdivision, ayan, hindi na siya, parang, hindi ko nadatnan na merong nag-inspect na tao doon. Naka-receive na lang ako ng email na, parang, tapos na yung inspection, ganyan. Then, nung naka-receive ako ng email, nagpunta ako sa office ng Meralco. And then, dun sa may office ng Meralco, dun nila ako binigyan ng yellow card. Tapos, yung sa may requirement, yung mga requirements na binanggit ko kanina, ibabalik nila sa inyo yon. Additional yung yellow card na manggagaling sa kanila. So, lahat ng requirements na yan ay dadalhin nyo sa may munisipyo. Tapos, dun sa may munisipyo naman, kayo mag-a-apply ng permit, ayan, para sa electrical permit. And then, yung electrical permit is meron din siyang bayad. Babayaran nyo siya ng nasa 290 something yata, parang ganun. And then, merong ibibigay sa inyo na papel. Ayan, yung papel na ibibigay sa inyo, kailangan nyo siyang pa-fill upan or pa-signaturean sa electrician. Ayan, electrical engineer, electrician, basta someone na merong license sa mga electric, ganyan. So, sa case ko, nagbayad na lang ako ng 500 pesos para dun sa may si-signature dun sa may permit na yon na merong lisensya, of course. And isa pa nga pala, additional requirement din pala nila sa mga munisipyo is kailangan ninyo ng photocopy ng sedula. So, yung sedula pwede nyo siyang kunin sa may mismong barangay ninyo or pwede rin naman kayong kumuha ng sedula dun sa may mismong munisipyo. And then, isa pa nga po pala, ayan, kung ano kayo, kung yung property na nabili ninyo is nasa pre-selling, mga subdivision, ganyan, pwede nila kayong hanapan ng certificate of occupancy. So, yung certificate of occupancy nakukuha yan sa mga developers. So, sa case kasi namin, since nanalo lang kami sa may bidding, ayan, wala kaming nakuha na certificate of occupancy and i-explain na lang namin yun sa may tao dun sa may munisipyo na yung bahay is hindi namin kinuha sa developer, na kinuha namin siya sa mismong Pag-ibig na. Kaya hindi na kami makakakuha ng certificate of occupancy kasi yung certificate of occupancy is nabigay na siya sa dating may-ari. Parang ganon. And then after that, okay na. Merong ibabalik sa inyo na papel si munisipyo and then yun yung ibabalik ninyo kay Meralco. So, kapag kompleto na yung lahat ng papeles niyo yan, nakabalik na kayo kay Meralco, ganyan, i-instruct naman nila kayo na pwede na kayong paayos ng service entrance ninyo or yung pagkakabitan ng kuryente. So, after ninyong mapagawa yung service entrance ninyo, make sure na sabihan ninyo si Meralco na ready na ulit siya for inspection. Kasi mga BE inspect ulit ng tao ni Meralco yan kung tama ba yung pagkakalagay nung pagtatapan, kasi 'di ba tinatap yung metro ng kuryente. Kung tama ba yung pagkakalagay ng linya ng kuryente papunta dun sa may breaker ng bahay ninyo or yung tinatawag nila na fuse, ganon. So kapag approved na siya kay inspector, ayan, pababalikin ulit nila kayo sa may Meralco para magpirma naman ng kontrata. And then after ng contract signing, maghihintay lang kayo ng 1 to 3 days
Tapos, kakabitan na nila kayo ng kuryente. So, ganun yung process niya. Again, uulitin ko yung mga requirements na kailangan ninyo. Kasi, pati process, sinabi ko na eh. Ayan. So, ang requirements is valid ID ng owner. Kung meron kayong tagalakad ng papel, authorization letter. Ayan. And then, yung photocopy din ng ID ng maglalakad ng papel. And then, authority to move in, deed of sale, tapos yung title, and then kung galing sa developer yung property ninyo, certificate of occupancy. So, yun yung mga requirements na kailangan ninyo. So, yun lang. Sana nakatulong.